Welcome back sa aking YouTube channel mga trops. Kung bago ka pa lang, please click the subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa boxing news. Kalaban ni Shakur Stevenson para sa bakanting WBC lightweight belt na si Edwin De Los Santos. Sinabing ito ang pinakamahirap at pinakaimportanteng laban para sa kanyang boxing career. Para kay De Los Santos ay ang panalo na ito ang posibleng makapagpabago ng kanyang buhay. Naiintindihan ni De Los Santos na kampiyon si Shakur at kinakailangang magamit ang lahat ng kaalaman niya sa pagbaboxing para matalo ang kaliber nito. Malaking hamon ito para sa kanya ngunit hindi imposible na manalo. Sa ngayon ay nagfo-focus na lamang ito sa kanyang training para masungkit ang kampyonato at maiuwi ang titulo sa sariling bansa na Dominican Republic. Isang malaking history daw ito sa kasaysayan ng boxing sa Dominican Republic kung mananalo ayon kay De Los Santos. Paniguradong magiging maganda ang laban na ito mga trops dahil malakas magpatama itong si De Los Santos, samantalang si Shakur naman ay may nag-uumapaw na boxing skills. Maglalaban ang dalawa sa November 16, Huwebes sa T-Mobile Arena sa Las Vegas. Si Edwin De Los Santos ay may kargadang 16 wins, 1 loss at 14 knockouts. Samantalang si Shakur naman ay may kargadang 20 wins, 0 loss at 10 knockouts. Magandang laban ito mga trops kaya panoorin natin ito. Sa kabilang dako naman po tayo, former super lightweight champion Chris Algieri. Isiniwalat ang magiging mahirap na laban para sa monster ng Japan na si Naoya Inoue. Sa interview ni Algieri sa True School Sports YouTube channel ay sinabi nito na isa si Inoue sa pinakapaborito niyang fighter ngayon. Mula nang matalo daw nito ang former unified champ sa super bantamweight division na si Stephen Fulton ay talagang humanga na siya sa pagiging monster nito. Ayon kay Algieri ay si WBO featherweight champion Robeisy Ramirez ang makapagbibigay ng malaking hamon para kay Inoue. Si Robeisy ay lumalaban sa 126-pound division, habang si Inoue ay sa 122-pound. Ganun pa man ay inaasahan pa rin na aakyat si Inoue sa 126-pound pagtapos nitong linisin ang 122-pound division. Dagdag pa ni Algieri ay matatagalan pa ang pag-akyat ni Inoue ngunit hindi naman ito kailangang madaliin. Kung sakali daw maikasa ay mahihirapan si Inoue sa style na meron si Robeisy. Hindi daw madaling patamaan si Robeisy dahil bukod sa southpaw ay Cuban style din ito lumaban. Sa tingin ni Algieri ay ang mga slick boxer ang makapagbibigay ng problema kay Inoue. Idagdag pa na sa 126-pound division sila maglalaban. Sa tingin ko naman mga trops ay dedepende pa rin ito kung makakayanang sabayan ni Robeisy ang overwhelming speed and power ni Inoue. Tandaan po natin na walang nagawa si Stephen Fulton kahit slick boxer at outboxer ang estilo nito. Pangalawa ay kung madadala ba ni Inoue ang speed at power niya sa pag-akyat niya ng timbang na 126-pound division. Kung nagustuhan nyo ang balita na yun mga trops, bigyan nyo naman ako ng isang suntok sa like button dyan. Yun lamang po at maraming salamat.